Kapatid, nakikita niya ating mga problema, nakikita niya ating mga pangangailangan, mga kapatid. Praise God. That's why He brought us up. Amen. Praise God. Kung itataas na niya, Nanay Antonia, may problema ka, itataas ka niya, hindi ka niya papabayaan, mga kapatid. Kaya nga, kung tayo'y laging nagtitiwala, hindi lang, mga kapatid, sa mga bagay na nakikita natin, how much more, mga kapatid, ng salita ng Diyos na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga, mga kapatid. Praise God. Sabi ko nga, kung meron kang doubts sa isip mo, mga kapatid, praise God, kinakailangan gamitan mo ng pencil. Dahil sabi ko nga, Pastor, kasi nung Bible study namin, nagkaroon ng mag-lima ang Panginoon na. Pag kinamit mo yung ballpen, pag may mga mali ka, hindi mo na pwedeng maburay. Dahil ink yun. Anong gagawin mo ngayon? Tatapon mo yun. Pero samantalang ang pencil, mga kapatid, praise God, pag may pagkakamali ka, buburahin niya. Just like the Word of God. Pag meron tayong pagkakamali, basahin mo lang yan, mga kapatid, buburahin niya yun. Amen? Praise God. Kaya huwag kayong gumamit ng ballpen. No, in spiritual speaking, mga kapatid, praise God. No? For example, pag nagkasala ka, hayaan mo na ba magkasala ka? No. Kinakailangan humingi ka ng tawad sa Panginoon. Paano ka patatawarin ng Diyos, mga kapatid? Amen. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon at bukas sa kalooban mo, buburahin niya yun. At kakalimutan niya yun, mga kapatid, praise God. No? Kaya sa anong aspeto, mga kapatid, ng buhay natin, He brought us up. Hindi niya hayaan, Brother Rudy, na ikaw ay mahulog sa hukay. Yes, nandun tayo nung araw, mga kapatid, praise God. Nung wala pa tayo sa Panginoon, namumuhay tayo, mga kapatid, sa hukay ng kasalanan. But thank God, mga kapatid, praise God. Dahil dumating si Jesus sa buhay natin. Amen? Nung dumating si Jesus sa buhay natin, mga kapatid, praise God, nagkaroon muli tayo ng panibagong pag-asa. At wala na tayo sa hukay. Kaya huwag mo na pilitin na pumasok ka pa sa hukay uli. Amen? Iba na tayo, mga kapatid, praise God ngayon. Everybody say amen. Now, next, mga kapatid, praise God, is clay. Now, sabi rito sa Bible, mga kapatid, praise God, sa verse 2, mga kapatid, He brought me up also out of an horrible pit. Number 1 is pit, mga kapatid, out of the miry clay to, praise God, and sit my feet. Saya ginoy, sit upon the rock and establish my going, mga kapatid, praise God. Hallelujah. The second one, mga kapatid, praise God, is clay. Out of the clay. Amen. Aalisin tayo, mga kapatid, doon sa clay. Hallelujah. Now, when clay becomes wet, it is very sticky. Yes or no? Amen. Praise God. And difficult to work. Amen. When a person steps into wet clay, it is like stepping into a trap. Na hindi ka na makakalis, Sister Sherin. Kahit anong gawin mo ron, pag-step mo doon at yan ay tumigas, mga kapatid, wala ka nang kawala ron. No? Yan ang clay, mga kapatid, praise God. Amen. This is what David was alluding to when he spoke of being brought out of the miry clays. Miry clay. Now, David recognized his dilemma and cried unto the Lord. No? Kaya binibigyan tayo ng encouragement dito ni David, mga kapatid, praise God. Kapag dumating sa situation natin, mga kapatid, praise God, na nandun tayo na step tayo, mga kapatid, praise God, sa clay, then you need to cry out, mga kapatid, praise God. Amen. Hallelujah. Unto God.
Now then he waited patiently for the Lord to answer. Praise God. Then waiting on God while being bound by the clay of this life is not an easy task. But God in His time answered and delivered David. Yeah, sometimes mga kapatid, marami tayong mga panalangin, mga kapatid, praise God, na ang tagal-tagal na natin dalangin, hindi pa rin nasasagot. No? Pero lagi natin tandaan, mga kapatid, salita ng Diyos, mga kapatid, praise God, na tinitesting ng Panginoon kung hanggang saan tayo, mga kapatid, praise God. Kung hanggang saan yung pananampalataya natin eh. Kung talagang hanggang saan na talagang gusto mo yung bagay na yun na pinanalangin mo eh. Amen? Praise God. Just like David, mga kapatid, dumating sa situation na gano'n sa kanya, pero hindi siya nawala ng pag-asa eh. Dahil alam niya, mga kapatid, ang kanyang Diyos ay nakikinig lang eh. Then after that, mga kapatid, nakita ng Diyos ang kanyang pananampalataya, gagawa, Panginoon ng paraan. Just like in our situation, mga kapatid, praise God. No? Kung may dumating sa buhay natin gano'n, huwag ka mag-isip, mga kapatid, ng mga bagay na negative, mga kapatid, praise God. Ang isipin mo, Lord, Ikaw nang bahala rito, Panginoon, hindi ko kaya to. Amen? Praise God. Hallelujah. Now, it is a great assurance to know that the Lord can transform the lives of people who have been pulled from the clay of sin. No? Thank God, mga kapatid, praise God. Salamat sa Panginoon at binigay niya ang kanyang buhay, mga kapatid, praise God, para tayo maalis dun sa clay ng kasalanan. Dahil hindi natin alam, mga kapatid, praise God, talagang dikit tayo sa kasalanan. Yan ay minana pa natin ng ating unang mga magulang, mga kapatid, praise God. But thank God for the blood. Amen. Na inalis tayo doon, mga kapatid, praise God, sa clay ng kasalanan. Praise God. The cowardly, denying Peter, became the spokesperson in the day of Pentecost. So, Tarsus became great evangelist to the Gentiles. No, maraming mga apostles, mga kapatid, praise God, dito na dati silang talagang doon sila sa clay, mga kapatid, praise God, na hindi sila makalis doon. Then, nung dumating ang Panginoon sa buhay nila, nung dumating ang Panginoon sa buhay nila, mga kapatid, nagkaroon muli sila ng pag-asa, naalis sila doon, mga kapatid, sa clay ng kasalanan. Amen? Kaya sabi nga, may isang preacher nga nagsabi, mga kapatid, praise God, kung ikaw ay maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka na. Amen. Ang sabi niya po, mga kapatid, huwag kang maglaro. Dahil mahirap maglaro sa clay. Amen? Pag na-tsempohan ka, Brother Rudy, na tumuyo yan, mga kapatid, mahirapan kang tanggalin yan. Amen? Kung matsempohan ka, mga kapatid, ng Panginoon, na dumating ang Panginoon, mga kapatid, tapos sa situation na gano'n, ikaw ay naglalaro, mga kapatid, ng apoy. Apoy na kasalanan, mga kapatid, praise God. Now, ang nais lang ni David sa ating mga kapatid na encourage and praise God. Sa mga ganong situation, mga kapatid, praise God, kinakailangan lagi tayong may tiwala sa Kanya. Amen? Praise God. No, wala nang panahon. Wala nang panahon para mag-isip tayo ng mga bagay na negative, mga kapatid, praise God. Lalo na sa situation natin ngayon, mga kapatid, praise God. No? Kasi kung mag-isip pa tayo mga negative thinking, mga kapatid, praise God, makakasira yan ang pananampalataya natin eh. Makakasira yan, mga kapatid, praise God, sa paglilingkod natin sa Diyos. Ang isipin na lang natin, mga kapatid, praise God, kung paano tayo lalago sa Diyos. Amen? Kaya nga, kung maaari nga, everyday, mayroong Bible study, mga kapatid, para lalo tayong maging matibay, mga kapatid, sa salita ng Diyos eh. Kaya maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na madaling matalo o talunan, mga kapatid, because they don't have a foundation, mga kapatid. No, isang bahay na walang pundasyon, mga kapatid, isang hangin lang yan eh. No, simpleng bagyo lang yan, mga kapatid.
buwan agad yan eh. Now, bilang mga